My Jesus, my Savior, oh, there is none like you. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muli nagbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa ika-23 hanggang ika-24 na kabanata na ng aklat ng Deuteronomeo. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, ang mapangyarihan sa lahat, puri po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Salamat Lord, samahan niyo kami sa aming pag-aaral ng inyong salita. At dalangin namin Lord na kayo po ang aming parangalan sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga hindi kabilang sa sambayanan ng Diyos. Verse 1. Ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh. Sino mang anak sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ika-10 sali ng kanyang lahi. Ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh hanggang sa ika-10 sali ng kanilang lahi, sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam na anak ni Beor na taga Petor sa Mesopotamia para sumpain kayo. Gayunman, hindi siya dininig ng Diyos niya si Yahweh. Sa halip, pinagpala niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Kailan may huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa o masagana. Huwag ninyong kasusuklaman ang mga Edomita sapagkat sila ay mga kapatid ninyo. Ganyan din ang mga Ehipsyo sapagkat kayo'y nanirahan sa kanilang lupain. Maaring ibilang sa sambayanan ni Yahweh ang ika-3 salin ng kanilang lahi. Sa mga unang verse po, nakita natin yung mga lalaki na kinapon o naputulan ay hindi maaring ibilang. So, kung ating pong susuriin pagdating sa spiritual na kahulugan nito, no, yung mga hindi na pwedeng magkaanak, no? Sa atin po na bilang mga mananampalataya na hindi namumunga, ay hindi po yan kalooban ng Panginoon. Kasi ang nais niya, tayo po bilang mga mananampalataya ay namumunga, no? Tayo ay nanganganak. Kaya naman, isa po ito sa kanyang tuntunin. Isa pa po makikita natin dito na yung mga naging madamot sa kanyang mga anak, no, yung mga like nung sa mga Amonita at Moabita, no, na kumbaga ng mga time na naglalakbay ang mga Israelita ay hindi sila nakibahagi. Kaya naman talaga itinuturo sa atin yung pagiging matulungin o pagiging mapagbigay upang nang sa ganun kapag tayo yung nasa ganung kalagayan ay hindi rin tayo mabibigo at makakaasa din tayo sa tulong ng iba. Mga tuntunin tungkol sa kalinisan sa loob ng kampo. Sa panahon ng digmaan, umiwas kayo sa anumang maaari magparumi sa inyo sa loob ng inyong kampo. Kapag nilabasan ang sariling pinhi ang isang lalaki habang natutulog, lalabas siya ng kampo at hindi muna babalik. Maliligo siya sa dapit hapon, paglubog ng araw sa lamang siya babalik sa kampo. So yan po ay nabasa natin, no, sa Exodus and Leviticus at atin na rin po yan na ipaliwanag. Maglalaan kayo ng isang lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Magdala rin kayo ng kahoy bukod pa sa inyong mga sandata. Gagamitin niyo itong panghukay at pantabon kapag kayo'y dudumi. Naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh sa inyong kampo upang iligtas kayo ng mga kaaway at sila'y ipalupi sa inyo. Kaya't kailangan manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo, baka pabayaan niya kayo kapag nakita niya marami ang kampo. So sabi nga po, cleanliness is next to godliness. At ang nais ng Diyos ay
maayos, malinis, at ibang tuntunin ng isang aliping tumakas, lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. Sino mang Israelita, babae man o lalaki, ay hindi maaaring magbenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. Ang salaping kinita ng ganitong mahalay na paraan ay hindi maaari ipagkaloob sa bahay ng Diyos ninyong si Yahweh bilang pagtupat sa isang panata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbibenta ng panandaliang aliw bilang pagsamba. So dito pa makikita natin yung mga kinita niya ay hindi pinahintulutan ni Yahweh. So kasi nga ang pagbibigay sa Panginoon dapat yung best, yung malinis. Kaya naman dito makikita natin hindi nababayaran yung Panginoon. So mahalaga din na malinis kung saan natin kinuha o saan natin o paano natin pinaghirapan yung isang pera or salapi. 19. Huwag kayo magpapautang ng may tubo sa inyong kapwa Israelita, maging pera, pagkain o anumang maaring patubuan. Maaring ninyong patubuan ang mga dayuhan, ngunit hindi ang inyong kapwa Israelita upang pagpalain kayo ni Yahweh na sa inyong mga gawain. Ang dating ninyo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Huwag ninyong kakalitaang tuparin ang panata ninyo kay Yahweh. Tiyak masisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Ngunit kailangan tuparin ang anumang kusang loob ng pangako ninyo kay Yahweh. So talagang mahalaga po na maging maingat tayo sa ating mga salita. Huwag tayo magdedesisyon kung tayo ay galit at huwag din tayong mangangako kung tayo ay masaya. Kapag pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo. Huwag lamang kayong mag-uuwi. Kung mapadaan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumita sa mga uhay sa pamagitan ng mga hanay, ngunit huwag kayong gagamit ng karet. So dito makikita natin, pwedeng kumain pero walang magbabalot ng ganyan. So, ang ganda lang talaga ng rules nito. Chapter 24, tungkol sa paghihiwalay at pag-aasawang muli. Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay, ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung ang babaeng iniwalayan ay mag-asawa ng iba at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya namatay ang ikalawang asawa at paalisin na rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ituturi ng marumi, magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa nito ang babae. Hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaari maglingkod sa kubo o anumang gawaing bayan sa loob ng isang taon. Hayaan muna siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Huwag ninyo kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikabubuhay. Sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o ipagbili ay dapat patayin. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang kasamaang tulad nito. Tungkol sa mga sakit sa balat na parang ketong, sundin ninyo mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paranlibita sapagkat iyon ang pagbiling ko sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh na inyong Diyos kay Miriam nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Kung kayo ay magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sanla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sanla na kusang ibibigay ng nangutang. Kung balabal ang sanla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ng gabi na nasa inyo ang sanla. Dapat maibalik iyon sa kanya paglubog ng araw sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulog. Sa gayon, tatanong siya ng utang na loob sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. So dito po ituturo yung kabutihan, yung kabaitan upang at pagmamalasakit sa ibang kapwa.
Huwag ninyong ipagkakait ang kakulang bayad sa inyong mahihirap na at nangangailangang manggagawa, maging siya ay may kapwa Israelita o dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon, sapagkat yun lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi niyo ibinigay agad at tumain siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ng mga magulang dahil sa karaming nagawa ng anak dahil sa karaming nagawa ng magulang. So dito makikita natin kung yung magulang yung may kasalanan, dapat yung magulang yung parusahan. Yung anak naman, dapat yung anak. Ang mismong may sala lamang siya dapat patayin. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ng mga dayuhan ng mga ulila. Hindi ninyo kukuning sanla ang balabal ng babaeng balo. Inuutos ko ito sa inyo dahil or sapagkat dapat ninyong alalahaning naging alipin din kayo ng Ehipsyo or Ehipto at iniligtas kayo roon ng Diyos ninyo si Yahweh. Kung sa pagliligpit ng ani ay may naiwan kayong mga uhay, huwag na ninyong babalikan ninyo. Hayaan na ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan, ulila at mga byuda. Sa gayon, pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ninyong gawain. Kapag napitasan na ninyong minsan ang inyong mga olibo, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga byuda. Kapag naani na ninyo ang inyong ubas, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at byuda. Alalahanin ninyong kayo naging alipin din ng Ehipto. Iyan ang dahilan kaya iniutos ko ito sa inyo. So mapapansin po natin yung mga ulila, yung mga byuda, talagang sila ay ipinaglalaanan ng Panginoon ng tulong, no? So kung dito makikita natin na malinaw yung bili ng Panginoon sa kanyang mga anak, no, na magbigay ng kahit pa paano ay ng pagkakataon sa mga tulad ng mga nasa ganitong kalagayan, yung mga mahihirap, upang nang sa ganun ay makahanap sila ng pagkain sa oras nang wala silang makain, no? Kung iiwanan yung mga uhay o yung mga ani na natira dun sa kanilang mga ani. So talagang grabe, no? Provided talagang ito yung kaparaanan ng Diyos para mag-provide din yung pangangailangan. 25 verse 1, kapag may usaping iniharap sa hukuman at napawalang sala ang walang kasalanan at nahatulan ang may sala, at kung ang angkop na parusa ay hagupit, padadapain ng hukom ang may sala at hagupitin ayon sa bigat ng kanyang kasalanan. 4 na po ang pinakamaraming higupit na maaaring ibigay sa may sala. Ang higit dito ay paghamak na sa kanyang pagkatao. So dito talaga makikita natin, no, na may limit naman talaga. So wag nating aabusuhin or wag tayong magmamalabis. Yan. Verse 4, huwag ninyong bubusalan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiit. So alam niyo po na nasabi din ito sa 1 Timothy chapter 5 verse 18. So sinasabi din siya, no, na huwag bubusalan ng bibig ng baka habang ito'y gumigiit. So pagdating po dito sa 1 Timothy, tumutukoy ito sa mga manggagawa, no. At dito ay sinabi din siya, no, inulit din siya pala. Ito yung first dito makikita natin, no, na yung mga nakasulat sa New Testament din ay talagang hindi maihihiwalay sa Old Testament. So verse 5, kung may dalawang magkapatid na naninirahan sa parehong bahay at mamatay na walang anak ang isang lalaking may asawa, ang nabiyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa sa iba. Dapat siyang pakasalan ng kapatid na namatay at ito ay tutupad sa tungkulin ng kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay isusunod sa pangalan ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid na namatay na pakasalan ng balo, tutulog ito sa matatandang namumuno sa bayan. Sasabihin ng biyuda ayaw ng lalaking ito na panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid.
Ayaw niyang gampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang kapatid. So, naalala ko po dito yung kay Judah at kay Tamar. Ano po, ganito po yung naging eksena nun. Kung magkagayon, ang kapatid ng yumaw ay papatawag ng matatandang pinuno at pagsasabihan. Kapag ayaw pa rin, lapitan siya ng byuda, hablutin ang sandalyas niya, saka duduroan sa muka at sasabihin ganyan ang bagay sa taong tumatanging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. At ang sambayanan ng lalaking ito ay makikilala sa buong Israel na sa tawag na ang sambayanan ng lalaking hinubaran ng sandalyas. Yan. So, ganun pala katindi nun. 11. Kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ang kanyang asawa at dinaklot ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng iyon, hindi siya dapat kaawaan. Huwag kayong gagamit ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan, isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong gagamit ng dalawang uri ng pakalan, isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat na gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamiting takalan ay iyong husto sa sukat upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Lahat ng mandaraya ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. So dito po makikita natin yung ang itinuturo dito yung pagiging patas, pagiging makatarungan, no? So, pinapakita po, no, sa ating mga binasa na ayaw ni Lord yung mandaraya, ayaw ni Lord yung mapanlamang sa kapwa. So, yan po yung isa sa ating mga patunay. Verse 17, huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Wala silang takot sa Diyos, sinalakay niya kayo nang kayo'y lubaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamaan ninyo at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kapag narupin na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupang ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos, ubusin ninyo ang lahi ng mga Amalekita roon. Huwag ninyo itong kakalimutan o kalilimutan. So, ito po talaga pinapakita ng Panginoon yung pag-iingat, no? Patuloy niya pong pinapaalala sa mga Israelita na ganito niya itinangi yung kanyang bayan. At sa ating panahon, tayo rin po na kinilala, nanampalataya sa Panginoon, ay kinikilala ng Panginoon. Iniingatan niya tayo. Kaya naman, sagana ang kanyang salita sa pagpapaalala upang tayo po ay malayo sa kasalanan at magpatuloy tayo sa pamumuhay na may kabanalan. Sana po napagpala tayo at muli, God bless everyone and to God be.